Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang OKC ay overall number 1 seed sa NBA. May record sila na 68 wins and 14 losses ngayong season. Sa 68 wins na yan ay 54 games dyan kung saan mahigit 10 points ang kanilang lamang sa kabilang team. Walang duda na sila ang best team sa NBA. Subalit andun nga ang question mark kung kakayanin na ba nilang manaig sa playoffs considering na sila nga ang second youngest team sa NBA. At least bago mag-umpisa nga ang playoffs na ito. Well, ngayong postseason nga mga kaibigan ay may record na silang 10 wins and only 3 losses. May 3 panalo sila kung saan 30 points o higit pa ang tambak nila sa kabilang team. Ngayong playoffs, ang average na tambak nila sa kabilang team ay 19.6 points per game. Literal nga na plus 19.6 points sila mga kaibigan. Pinapakita nga nila ngayon na hindi lamang sila pang regular season. Obviously, naunguna nga ang kanilang MVP Shai Gilgeous-Alexander na may 5 magkakasunod ng game kung saan gumagawa siya ng 30 points o higit pa. Subalit tulong-tulong nga sila sa team na ito. Sa opensa ay naunguna si Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams. Ganun pa man sa depensa nga ay talagang lahat may ambag. Wala ka nga pwedeng i-target sa kanila at wala silang weak link at masasabi natin na mismatch. Kaya naman kung titingnan nga natin kahit sabihin natin na mas talented ang second, third or fourth best player ng Minnesota kaysa sa OKC players, ang OKC ay 2 panalo na lamang ang kailangan at aabante na sila sa NBA Finals. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Tyrese Haliburton. Ang Pacers guard at Olympic gold medalist pwede nga natin bigyan ng palayaw ng Mr. Clutch dahil bukod nga sa kanyang game-tying shot kahapon sa Game 1 ng East Finals, bukod sa game winner niya kontra sa Cleveland Cavaliers noong second round, bukod sa series clinching game winner niya kontra sa Milwaukee Bucks noong first round, si Tyrese Haliburton nga mga kaibigan ay may malinis na 11 of 12 shooting sa field sa mga game winning or game tying shots ngayong season. That is crazy level of efficiency mga kaibigan. If I'm not mistaken ay wala pa yata nagkakaroon ng ganito kalinis na field goal sa game tying and game winning shots sa isang season, at least minimum of 10 attempts. Talaga namang historic mga kaibigan ang pinapakita ng Pacers guard ngayon at may pagkakataon nga siya na gawin ng hindi nagawa ni Paul George noon sa Indiana Pacers at yan nga ay ang pangunahan ng team na ito sa NBA Finals. 3 panalo na lamang ang kailangan nila. Si Jalen Bronson ang pinangalanan bilang Clutch Player of the Year at deserve naman niya ito. Kitang-kita din naman na talagang mahirap siyang depensahan sa clutch moments. Subalit ang Clutch Player of the Year mga kaibigan ay naging parte ngayon ng isa kung hindi man ito ang pinakamatinding pag-choke sa kasaysayan ng NBA. So nakakita na nga tayo ng mga kakaibang comeback. Subalit ngayong playoffs lamang ay 3 na ang nakita natin mula sa Indiana Pacers team na ito na talaga namang masasabi natin na historic at fan ka man ng Knicks ay wala ka na nga magagawa kundi ang humanga na lamang talaga. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?